Yun, random thoughts lang. Share lang natin to. Naalala ko lang kasi yung mga bata tayo, syempre natin tayo sa church. May mga syempre mga istorya na nasa-share yung mga pastor doon. At minsan yung istorya lang natatandaan natin sa bawat pinipreach nila. At ang istorya na yun tungkol doon sa isang mag-ina na pinanghawakan ng ina yung salitang masama man o mabuti, Diyos lang ang nakakalam. At yung kwento na yun ang isang ina ay nagkaroon ng anak na may kapansanan. Yung kapansanan ng anak ay ito'y puto lang pa ako, lumpo, na hindi nakakalakad. O basta yun niya, may kapansanan. At sa baryo-baryo nila, usap-usapan na, si ganito, may anak na ganyan, kumbaga walang silbi sa kapakanan o sa panahon nila na gano'n. At yun nga, yung kwento na yun, syempre nakakarating din sa magulang nung may lumpuhan na gano'n ang tingin sa kanyang anak, parang sinumpa, walang silbi o hindi mapalad. Pero sa loob-loob ng magulang niya, pinangahawakan niya yung salitang masama man o mabuti, Diyos lang ang nakakalam. Ayun lang, lumipas mga panahon hanggang yung kahit yung batang may kapansanan o may saklay, nakapag-aral na rin kasabay ng mga batang normal, yung walang mga kapansanan. At dumating yung panahon na yung batang may kapansanan, binubos ka, syempre hindi natin maiwasan kahit sa panahon natin yun, may kapansanan, pilay, duling, banlag, pipe, bingi, hindi maiwasan yung ganun tukso sa mga bata. At syempre yung bata minsan, mga magulang nakikisali na rin, malas-malas na ito mga kung swerte ko talaga buti buti na lang hindi naging pilay yung anak ko, hindi naging ganito yung anak ko. Syempre ang nakakarating din yun sa nanay ng may pilay na anak nga. At ang nangyayari nga, syempre sa loob-loob nun masakit bilang magulang na ginaganon yung anak mo, yung ginaganyan yung anak. Pero yun lang, sa loob-loob niya, nagpapasalamat pa rin siya dahil may anak siya. At sinasabi niya, masama man o mabuti, Diyos lang ang nakakalam. At may isang pagkakataon na dumating sa punto na nagkaroon ng giyera sa lugar nila. At yung pinaka-pinuno nila, pinaka-mayor, pinaka-ganito, nagpatawag ng meeting sa lahat ng magulang. At sinabi nung pinaka-pinuno na yun sa lahat ng magulang, kailangan namin ng tulong ng lahat ng mga anak nyong lalaki para ipadala sa giyera. At lahat ng magulang na yon, syempre natakot, hindi natuwa. Ngunit wala silang magagawa dahil kailangan talaga ng bansa nila o ng barangay nila na ipadala at sumunod sa utos ng emperor, barangay tanod, mayor o kapitan na yun. At dahil nga, ipinadala lahat ng malulusog, walang kapansanan ng bata doon sa gera. At ang mga nanay na yun ay nakita yung batang may kapansanan at sinabi sa magulang nung may kapansanan na yun, mabuti ka pa, kasama mo ang anak mo, kami hindi namin kasama ang anak mo. Ang sabi lang nung nanay na yon sa mga kapwa niya nanay, masama man o mabuti, Diyos lang nakakaalam. Lesson doon na napulot ko at medyo kahit papano nagsisingkin sa akin yun. Masama man o mabuti nangyayari sa buhay natin, sa negosyo natin, o sa mga desisyon natin, minsan talaga may purpose si Lord. Lalo na ron sa
dito sa negosyo natin, sounds and lights, sumina yan sa akin. Pero doon sa opportunity na binigay sa akin ni Lord ngayon, yung sa pahakot pasakay, isang blessing yun. Pero sabi ko nga, masama man at mabuti, Diyos lang nakakaalam. At yung pahakot pasakay nito, mas na-enjoy ko siya. Bukod sa madali kasi nagdadrive lang ako. Pangalawa, yung hilig ko makipagkwentuhan sa mga tao na client ko, nagagawa ko kaysa yung sa sounds and lights ako, nakapokus ako sa ganito. Pero niya, thankful ako dahil sa sounds and lights. Kung hindi dahil sa sounds and lights, hindi ako makakapag-umpisa ng mga kung ano-anong negosyo ko. At ayun niya, yung sa truck na yan, syempre napaka-thankful natin dyan kay paring Riggs, yan, kay paring Leo, pagtalunan. Hindi dahil sa kanya, kung hindi niya ako pinautang ng sasakyan na yan, hindi ako makapagsimula ng kung ano man yung meron dito sa pahakot pasakay. At nakikita ko, syempre, looking forward tayo na lalaki at lalakas pa yung pahakot pasakay. At yun nga, importante na-enjoy ko. Na-enjoy ko yung saglit na oras lang kahit paano kumikita ng pang-araw-araw. Pangalawa nga, yung na-enjoy ko yung biyahe na may kakwentuhan. At pangatlo, yung sa social media ngayon, kahit paano, ngayon ko lang na-experience yung isang post mo, minsan may 4K kaagad, isang araw 4K. Tapos meron na rin tayong 100,000 views doon lang sa may isang video natin. Tapos may 20,000, may ganyan. At yung talino na binibigay sa atin ng Lord, yung idea na binibigay sa atin ng Lord, kung paano natin pagsasamahin yung marketing ng pahakot at ng ano tawag dito, ng sounds and lights, nakuha natin. Kaya ayun nga, sabi ko, masama mo o mabuti nangyayari sa akin. Humina ako sa sounds and lights. Talagang humina, talagang sadsad, talagang may panahon talagang wala. Pero yun nga, tinuro sa atin ni Lord na huwag ka makontento dyan. Labas ka ng content, tingnan natin kung ano opportunity na pwede mong enjoy, pwede mong gawin. Dahil sabi nga, pag don't put your egg in one basket, parang ganun. English yun, pero pangit ang pagkakasabi ko. Basta ganun lang. Ano pa ba? Enjoy nyo lang yung kung ano meron kayo ngayon, gamitin natin sa pagnenegosyo. Tsak, may maraming may talent yan sa pagsasalita, sa pagbablog, sa pagtugtog, sa pagkanta. Saan pa ba? Kung may tricycle ka, may extra idea lang, gamitin natin kung ano lang. Ayun lang yan simula. Tsaka yun, syempre, kung may masama man nangyayari sa tingin natin masama, basta pagpa-Diyos pa rin natin. Huwag natin kakalimutan sa buhay pasalamatan yung manlilikha, yun lumikha sa atin. Masama man o mabuti, Diyos lang ang nakakalam. Ayun lang. Random thoughts lang to, walang masyadong tsaka syempre hindi ko in-endorse yung anong reliyon dito, wala, basta ikaw may kinikilala kang Diyos, importante sa buhay mo yun. Tsaka hindi tayo nagbabanal-banalan, basta nagpapasalamat tayo sa Diyos kung anong biyayang pinagkaloob niya sa atin, at lagi natin i-recognize na may Diyos talaga nagbibigay ng biyaya sa atin, sa bawat sa atin. Basta ni-recognize mo sa buhay mo yun, makikita mo siya na bahalang mag-suporta sa'yo. Tsaka mas pasasalamatan natin siya kasi hindi naman talaga tayo perfect, hindi naman talaga tayo ganito, pero nakikita mo yung provision ni Lord sa buhay mo. Sayang lang, haba to. At saka gusto ko lang share yung random thoughts. At saka ganun nga, dati kasi pag may idea ka, lista mo sa ganyan. Pero ngayon, ang idea mo, video mo, mas madali mas madali mo may papaliwanag. At pwede mong balik-balikan na nung panahon ganito pala ako, ganito sinabi ko, ganito yung nararamdaman ko. Ngayon lang. Basta maraming salamat syempre kay Lord sa lahat ng bagay na binibigay niya sa atin.
lang. Masama man o mabuti, Diyos lang ang nakakaalam.